Mahigit 100,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa anti-illegal drug campaign ng Nueva Ecija Provincial Police Office sa Lalawigan. Kasabay nito ang pagkakaaresto sa 6 na drug traders sa isinagawang operasyon kamakailan at nitong January 7, 2025. Batay sa mga ulat na nakarating sa tanggapan ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director NEPO, na ang mga elemento ng Cabanatuan City Police Station at Gimba Police Station ay nagsagawa ng magkahiwalay na anti-illegal drug bypass operations sa kanilang area of responsibility na nagresulta sa pagkakaresto ng 3 drug traders sa Barangay Sumakab Este, Cabanatuan City at Barangay Kabaruan, Gimba. Nasamsam sa operasyon ang 20 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 96,220 pesos. Habang sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng Santa Rosa Police Station, Laur Police Station at General Tino Police Station, ay naaresto ang 3 pang drug personalities at pagkakasamsam ng 1.15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3,944 pesos ng nasabing operating units. Sasampahan ang mga suspek ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang nasa pangangalaga ng mga operating units ang mga ito. Sinabi ni Police Colonel Hermino na ang NEPO ay patuloy na pinupuksa ang mga iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan ng mga Nueva Ecijanos at itaguyod ang isang komunidad na malaya sa masasamang epekto ng pag-abuso sa droga. Aniya, ang walang humpay na kampanya laban dito ay isang patunay na ang kanilang pangako sa pagpapatupad ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran para sa lahat. Nakatanggap ng machinery grants na nagkakahalaga ng 19 million na pesos ang 10 farmers cooperatives and associations FCAs sa Nueva Ecija sa isinagawang ceremonial turnover na ginanap noong December 13 sa Philmec Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ito ay sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program ng gobyerno, kung saan na pinangunahan ni Philmec Director 3 Joel V. Datur ang nasabing aktibidad. Ipinahayag ni Ginoong Datur ang pangailangan ng mga kawani ng Facility Management and Field Operation Division o FMFOD na muling suriin ng mga benepisyaryo at bigyan sila ng karagdagang makinarya na hindi na ibigay sa kanila sa ilalim ng Phase 1 ng programa. Sinabi niya ang kanyang pagnanais na kompletohin ang sistema na may mga makina mula sa paghahanda ng lupa hanggang pagkatapos ng pag-aani. Samantala, ang mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng Municipal Local Government Unit ng Talavera, Kilusang 5 para sa lahat MPC, Municipal Local Government Unit ng Quezon, Kaagapay sa Kaunlaran sa Bayan ng Quezon, Kabadukan Farmers Credit Cooperative, Santuyo Water Pump Irrigators Association, Munting Nayon Agricultural Producers Association, Municipal Local Government Unit ng Laur, City Local Government Unit ng Muñoz at City Local Government Unit ng Cabanatuan. Umabot sa 50,000 SM Bearers of Joy ang naidonate ng mga SM mallgoers nitong Kapaskuhan na siya namang nagbigay ng saya at ngiti sa mga batang nasa komunidad na itinuturing na kapos sa serbisyo ng gobyerno. Naisakatuparan ang magandang programa sa pagpagtulungan sa Toy Kingdom na nag-provide ng mga stuffed toys. May tuturing na isa itong milestone dahil bahagi ito ng isang record-breaking campaign kung saan naibenta ang 100,000 bear. Malaki ang naiambag ng SM mallgoers dahil sa ginawang posible ang proyekto sa pamagitan ng sama-samang effort ng mga ito upang mabigyan ng munting regalo at mapasaya ang mga bata ngayong Kapaskuhan.
Isang taon ng inisyatiba ng SM Cares, binibigyan lakas ng SM Bears of Joy campaign ang mga mamimili na magpakalat ng kasiyahan sa Kapaskuhan sa pamagitan ng pagbili ng isang pares ng espesyal na idinisenyong plus bear, ng isa ay para sa bumili habang ang kaparehas ay ipamamahagi sa mga bata. Ang naging tema ng taong ito ay Hug a Mood, ay nagpakilala ng 4 na kaakit-akit na oso, si Mika, ang mausisa na explorer, si As, ang magiliw at mahiyaing kaibigan, si Bree, ang masiglang adventurer, at si Ronnie, ang malikhaing nangangarap. Ang bawat oso ay nagdala ng sarili nitong personalidad na sumisimbolo sa init at kagalakan ng panahon. Higit pa sa mga numero, ang tunay na epekto ay nakasalalay sa mga ripples ng pangangalaga na nilikha ng kampanyang ito. Ang bawat donasyon na oso ay kumakatawan sa kabaitan at pagkabukas palad ng isang komunidad na nagkakaisa sa kanilang pangako sa pagbibigay. Ang mga simpleng pagkilos na ito ng pagbibigay ay lumaganap hindi lamang ng kagalakan kundi ng pag-asa na nagpapakita na ang maliliit na kilos ay maaaring lumikha ng makabuluhang pagbabago sa mga komunidad. Ang mga inisyatiba na ito ay nagpapaalala rin na ang mga pista opisyal ay isang panahon upang lumikha ng mga espesyal na alaala, lalo na para sa mga bata na maaaring hindi palaging nakadarama ng kasiyahan. Sa pamagitan ng tulong ng mga mamimili sa SM, ang Bears of Joy Initiative ay naghatid ng mga ngiti, init at isang makapangyarihang mensahe ng pagmamahal sa mga bata sa buong bansa. Ang SM Cares ay ang corporate social responsibility arm ng SM Supermalls na sumusuporta sa mga inisyatiba na nakatuon sa mga komunidad at sa kapaligiran. Kabilang sa mga advokasya nito ang programs for the environment, person with disabilities, women and breastfeeding mothers, children and youth, senior citizens at ang SM Bike Friendly Initiative.